Gumagandang rank ng Philippine passport sa mga most powerful passport sa buong mundo na pwede ka mapag-travel sa ibang bansa na visa-free. Kagaya na lang sa mga bansa na napuntahan ko, kagaya ng Vietnam, Cambodia, Thailand, at Taiwan. Visa-free upon arrival kapag Philippine passport kayo. Pero may isang problema kahit pa tumaas ang rank or ang pwesto ng Philippine passport. Dahil ang travel ng mga Pilipino na gusto pumunta sa ibang bansa ay nakadepende kung makakalampas ka sa Philippine immigration. Offload. What? What the fuck? Pero hindi naman talaga natin masisisi ang ating gobyerno or ang Bureau of Immigration dahil nga sa mga Pilipino or sa dami ng mga Pilipino na nabibiktima ng human trafficking sa ibang bansa. Kagaya na lang ng kamakailan na isang Pinay na humihingi ng tulong sa gobyerno na nagturis sa bansang Thailand pero nag-apply or nagtrabaho bilang casino dealer. At kalaunan ay ginawa siyang scammer ng kanyang employer na Chinese. At sinasaktan pa siya nito. At bago daw siya payagang makauwi, ay sinisingil muna siya or pinagpabayad muna ng 1,000,000 piso. Sinaktan na, sinisingil pa ng 1,000,000 piso. Yan ang sinapit ng isang Pilipino sa ibang bansa na nais umuwi dahil ginawa siyang scammer ng employer. Nakatutok si JP Soriano. Sugat sa labi at mga pasa sa braso ang ilang sinapit ng Pilipinong itago natin sa pangalang Rhea sa kamay ng Chinese employer sa Bangkok, Thailand. Ayon sa kapatid ni alias Rhea na lumapit sa GMA Integrated News, nag-apply si Rhea para maging online casino agent doon na natuloy naman at may maayos na sahod kahit tourist visa lang ang gamit. Pero kamakailan, inilipat siya sa ibang lugar at pinagtrabahong scammer. Kahit ayaw niya, nagmakaawa pa siyang pauwi na lang. Pero binubugbog daw po sila. Tapos hinihingian daw po sila ng pera. Pinapipili daw po sila kung mga scam daw po ba sila. Mula sa 100,000 piso umakyat daw sa 1,000,000 piso ang hinihingi para pauwiin siya. Humihingi po kami ng tulong sa mga gobyerno po para makawit yung ito. May sakit po yun sa puso. Kawawa naman po. Matapos naming ilapit sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs, ay inutusan na ang Philippine Embassy sa Bangkok, Thailand na tulungan si Rhea. This is the first time that we're handling a case in Thailand itself. Because usually Thailand is just the hub. Darating sa Thailand, tapos ililipat ng iba't ibang mga lugar. Bago si Rhea, daan-daang Pilipinong pinagtrabaho bilang scammer sa mga bansa sa Southeast Asia ang na-rescue ng DFA. Hindi talaga umuubra yung ganitong mga setup na pupunta lang sila sa Bangkok because most likely kung hindi dadaan sa legal process, that means questionable tong trabaho dito. Base naman sa mga naging experience ko sa pag-travel ko sa iba't ibang bansa, ay wala naman magiging problema sa immigration basta kompleto ka ng mga dokumento at mga requirements na posible nilang hanapin. Isa na dyan ang Certificate of Employment na may compensation kung magkano ang kinikita mo. Or bank statement, patunay lang yan na may babalikan kang trabaho sa Pilipinas. At able ka or capable ka na suportahan ang travel mo sa ibang bansa. At dapat consistent ka sa pagsagot sa mga tanong ng immigration officer. At dapat alam mo yung mga lugar na pupuntahan mo sa ibang bansa. Meaning guys, ay nakapag-research ka na bago ka pa man nag-book ng ticket at ng hotel sa pupuntahan mong lugar or bansa.